Alright, so let's go ahead and start our lesson for today. Now, we are now on the week 5 of our General Physics 1. And for today, we will be talking about acceleration, specifically the kinematic equations. Okay? So, as you can see right now, we are having this sort of a video setup or a lecture setup wherein I will just annotate, I will just write down ang mga topics or ang mga details na kailangan nating matutunan dito sa ating lesson for today. So, if I still do have the time, I'll try to record other discussions as well, no? Para mabalik-balikan nyo just in case you wanna go back to our previous discussions. Okay? So, before we go to our discussion for today, let's just have this word of thought, no? Sabi dito, may your service be more than duty. It is a calling to choose the better part, no? Every day. Ayan, yung pala ating panulat, Ayan. Better part. Yan, better part. So, ibig sabihin lang po nito, no matter how worse, no? Your day may be, always look at the brighter side of it or always look at the better part of it. Okay? So, kasi sometimes we're doing things, no, na hindi natin alam kung anong purpose. Pero I hope that by your age right now, you as a senior high school student, ay alam mo na ngayon pa lang sa edad mong yan, ang purpose mo sa life. And for you to appreciate, no, ang iyong purpose sa life, actually madali lang naman na hanapin ang iyong purpose in life. These are the things that you really love and these are the things that is perfect for your season right now. So dahil kayo mga student, of course, ang purpose nyo sa era na ito is to study well, no? So, yan ang ibig sabihin yan. Na dapat ang iyong ginagawa araw-araw is more than just living out your life. Okay? It's more to find the purpose of things and specifically finding your own purpose din as well. Okay? So, sige. Proceed na tayo dito sa ating discussion for today. Okay? Now, recap lang muna tayo. So, balikan lang natin yung mga na-discuss natin last time and let's see if we can still remember kung ano yung mga concepts na ating napag-usapan. Okay? Identify the situation lang. Okay? Identify the situation below as constant acceleration or constant velocity. Okay, o para nakikita nyo na. O, ayan. A car slows down approaching the pedestrian crossing. Just look for the keywords. So, ang ating keyword ay slows down. Okay? Pag sinabi pong slows down, it shows movement. Okay? And if an object shows movement, ibig sabihin ay meron siyang constant, acceleration. Correct. O, kala mo, di kita naririnig. Naririnig kita kahit pinapanood mo lang ito. Okay? So, sige. Thank you sa pagsagot. That's constant acceleration. Oh, next na tayo. To. Identify the situation as true or false. O, madali lang sagutan. Tingnan natin. If you are on a train and you look at the tree outside the train, that tree is moving relating to you. True or false? Anong sagot? Oh, may naririnig akong true. O, yung iba naman, naririnig ko rin false ang sinasabi. O, kahit nasa screen lang kahit nanonood, nararamdaman kong inyong presensya. O, ang tamang sagot dito ay true. Okay? Ano bang ibig sabihin pag sinabing relating to you? Okay? Ibig sabihin yan, For example, ikaw to, Yan. Nagre-relapse ka, sa loob ng isang tren. Di ba? Tapos, yan yung bintana ng tren. Okay? Tapos, meron ka nakitang puno, na nasa labas ng tren. Okay? Ngayon, ang ibig sabihin nito, habang gumagalaw ang tren, ibig sabihin nun, gumagalaw rin sa paningin mo yung puno. Okay? Kasi, ang ibig sabihin po niyan, kapag ikaw ay nasa loob ng isang tren, at yung puno, nakikita mo na hindi siya gumagalaw, ibig sabihin nun, sinusundan ng puno na yon ang movement ng tren. Ibig sabihin, nahabol ka ng puno. Okay? At hindi po yan nangyayari sa physics. Okay? Ang ibig sabihin po niyan,
ang vision mo sa puno, okay, ang motion ng tren habang ikaw ay nakasakay ay related din doon sa tawag dito, position kung nasaan ang puno. Kaya nga, pag tinitingnan natin yung mountain or tinitingnan natin yung mga tao na nasa labas ng bintana kapag nakasakay tayo ng isang sasakyan, nakikita natin na parang lumalayo sila or parang lumalampas sila sa atin. Ang ibig sabihin po nun, your movement inside the vehicle relates to what is happening outside of the vehicle. Okay? Kasi, imaginein mo, no, nakaupo ka sa isang kotse, tapos yung tao na nakita mo sa labas ay kahit na, for example, nasa Jensen ka, nakasakay ka sa sasakyan, tapos, nandun ka na sa tupi, siya pa rin yung taong nakikita mo sa salamin. Kung ganun, ibig sabihin lang nun, si Flash yun. Sinusundan ka niya habang nakasakay ka sa kotse. At hindi po yun pwede. Lalo na pag nakatayo yung tao. Okay? Kakatakot yun. Sinusundan ka. Okay? So, that's what relative motion is all about. Okay? So, sige. So, that is true. Next tayo. Ito. Identify the word that's being described. It is defined, makita nyo na, no? It is defined as the rate of change, no? In velocity. Napakadali nito. Okay? Altering velocities or tawag dito, changing the values of velocity, we call that one acceleration. Okay? Kayang-kaya? Kayang-kaya, no? Na very easy lang nito mga concepts natin. Okay. Now, for today, we'll be talking about uniform acceleration. Pag sinabi bang uniform, anong ibig sabihin? Di ba pag nasa school kayo, naka-uniform kayo? Ang ibig sabihin ng uniform, no? You are as one. Or same. Okay? So, ibig sabihin, uniform, iisa lang ang form ng acceleration. Ngayon, pag iisa lang ang form ng acceleration, meron tayong mga formula na ginagamit dito. Okay? At tinatawag po natin yang kinematic equations. O ngayon, pag-usapan natin ano yung mga yun. Okay? Now, at the end of the lesson, you should apply the 4 major kinematic equations, convert verbal description of physical, okay, into mathematical description. Meron tayong mga problems na naka-worded problems, tapos itatranslate nyo, isosolve natin. Realize the importance of air resistance, and finally, participate actively in, hindi in the class, in your house. Okay? So, kahit nasa bahay ka ngayon, or kahit pinapanood mo itong video na ito, I hope that you will still participate dito sa ating ginagawang discussion. Okay. Now, ano ba ang uniform acceleration? Okay? Ibig sabihin po ng uniform, constant. Constant. Okay? Or as one. Okay? Sabi dito, the object's speed increases or decreases evenly per unit of time. Ibig sabihin, lagi po itong nagpapalit-palit ng ng speed. Okay? Di ba nga nasabi natin last time that if the velocity, goes up or down, ibig sabihin, constant ang iyong acceleration. Okay? Sir, tama ba yun? Na pag bumababa ang velocity, constant acceleration pa rin ba yun? Yes, but in the form of deceleration. Again, deceleration is just negative, na acceleration. Now, direction of motion changes then. Okay, pag sinabi nating uniform acceleration, kasi nga, last week na pag-usapan natin na if there is a change in direction, acceleration happens. Okay? Now, tingnan natin kung anong susunod na slide, ito. Constant acceleration equation. Dito na medyo kailangan na nating mag-memorize ng mga bagay-bagay. Itong constant acceleration equation is also known as kinematic equation. Yan ang isa pa niyang pangalan or yan ang isa pang tawag sa kanya. Now, these equations are unique. O bakit unique? Kasi nga daw, may mga variables, may mga units, may mga ingredients na independent. Ibig sabihin, meron po dito na mga formula na pwedeng wala yung isa. Okay? Later, masasabi ko sa inyo or later mapapakita natin ano ba itong mga formula na mukha siyang kulang kasi may nawawalang element or may nawawalang ingredient pero okay lang pala kahit wala yun. Masosolve pa rin natin ito. Okay?
The equations work only if the object is traveling at a constant acceleration. Okay? So again, you will just use these formulas kapag ang tanong ay constant acceleration or if the object is constantly moving. Okay? Now, tignan natin. Okay, question number 1. Again, apat ito. Number 1, displacement independent equation. Ibig sabihin po ng independent, not here. Wala po yan dyan. Okay? Ibig sabihin, ano dyan ang ingredient na nawawala sa formula? That is, bakit parang nahihiya kang sumagot? Sumagot ka, naririnig kita, huwag kang mag-alala. Ano yun? Displacement. That is correct. Okay? Wala po ang displacement sa formula na ito. Tignan mo. Maghanap ka dyan ng letter D. Okay? Kasi displacement is letter D. Asan dyan ang letter D? Meron ba? Wala. Okay? Ibig sabihin, we can still solve for some of the equations na kailangan natin kahit walang displacement. We can do that. Okay? That's the first equation. Later, papakita ko sa inyo iba pang equations ng sama-sama. Pero ngayon, i-breakdown muna natin. Next equation. Acceleration independent. Again, ano ibig sabihin ng independent? It's not there. Wala po dyan. Ano yung wala dyan? Acceleration. Anong letter ng acceleration? Anong letter yan? Sa anong formula natin? Letter? Letter A. Correct. Harap kang A. May A ba dyan? Walang A dyan. So, ibig sabihin, hindi po or hindi kailangan or hindi ingredient ang acceleration sa formulang ito. Meaning there are some problems na pwedeng ma-solve kahit wala po yung acceleration. Yes, that's possible. Next tayo. Okay, yung una, displacement at acceleration. Pangatlo naman tayo. Final velocity independent equation. Pag sinabi po kasi natin no final velocity, ibig sabihin mayroong starting or mayroong initial. Okay? Kung may simula, mayroong katapusan. Kung may final, mayroong initial. Ang final velocity po natin na to is denoted by final velocity. Okay? Yan po yun. Yan ang final velocity. Ngayon, ano naman po sir ang initial velocity? Maglagay ka lang ng initial letter I and then velocity. Okay? Yan po ang ating initial velocity, VI. Final velocity, VF. Again, meron na naman tong word na to. Independent. Ibig sabihin nito, wala dyan. That's not there. Ano ang wala dyan? Final velocity. Denoted by what? Variable. VF. May VF ba dito? Wala. May VF ka ba? Kawawa ka. Okay? So, kaya wala kang VF. Okay? Baka, tingnan mo rin ang ugali mo kung bakit wala kang VF. Okay? Sige, but anyways, that is just, to lighten up the mood. No? Baka mag-relapse ka. Okay? Next tayo. And, equation number 4, time independent. Anong nawawala sa equation ngayon? Time. Anong letter ng time? Letter T. Mayroon bang T rito? Wala. Ibig sabihin, we can solve problems kahit walang time. Nakuha? Goods tayo? Okay. Sige. Now, proceed na tayo. Gusto nyo, tayo agad? Solving? Pwede naman. Tingnan natin kung solving na agad to. Ay, meron pa pala muna mga tips. Okay, masyado ako nagmamadali. Anyway, tips muna tayo to convert verbal descriptions, okay, into mathematical equations. Ito daw step-by-step process. Number 1, read the problem carefully. Yan kasi ang minsan na downside ng mga gigil na gigil mag-solve. Hindi nagbabasa ng problem. Punta agad sa given. Hanap agad ng mga numbers. Kung ako sa'yo, kailangan meron pa to 0.5. Okay? Step 0.5. Anong step 0.5? Calm down. No. Huminahon ka. Okay? Yan kasi ang kailangan mo para hindi ka masyadong ma-pressured sa iyong mga isosolve. Okay? That's step 0.5. You need to calm down, no? Brothers and sisters in Christ. Okay? Kumalma ka. And then, kapag kumalma ka na, you can now read the problem carefully. Next, write the given values or information. Most of the time, these are denoted by numbers. No? Numero.
Okay? Yan lang naman, dyan naman naglalaro minsan talagang given, mga numero. Right? What is being asked? Kita naman actually sa problem minsan yung what is being asked. For example, find the ganito, find the time, find the displacement, find the velocity. Okay? Kita naman agad yan sa problem. And then, after mo ma-determine lahat ng hinahanap mo, lahat ng naibigay na sa'yo, hanapin mo ni proper tool. And that is your kinematic equation. Again, meron kang 4 na choice kung ano ang gusto mong equation na gamitin. Use it wisely. Kasi, sabi dito sa number 5, choose the most applicable. Okay? Ngayon, I'll just pause for a while. Kasi, ito isa rin sa mga downfall ng mga nagsasagot ng ganito na problem. Gumagamit ng formula na kulang-kulang. Gusto niya yung formula na ganito, kahit wala naman siyang given na ganun. Okay? For example, gusto mong gumamit ng formula, tapos yung formula meron siyang time. Tapos sa problem, wala namang time. Huwag mong gamitin yun. O for example, isa pa. Sa problem, nakakita ka. Ay, bakit ganun yung problem, sir? Bakit walang distance? Bakit ganun? Tapos, ikaw naman, ang ginamit mong formula, may letter D. Wala ngang distance. Ba't mo ginagamit yung wala? Bakit mo ginagamit ang isang tool na alam mong hindi mo naman kailangan? Ibig sabihin nun, this is the big downside of solving these equations. Do not use a formula if the given is not there on the formula. Kung hindi man yung given, yung unknown. Okay? Again, malaking problema to pag namali mo ito. Ang tamang paggamit ng formula, gagamit ka lang ng formula kung lahat ng elements o kung lahat ng variables makikita mo sa problem. Pag may isa doon na wala ka nakita, hanap ka ng iba. Okay? Sige, mamaya, pag-solve tayo, tingnan natin kung na-apply nyo. Okay? Meron pa pala dito. Another tip. Okay? In converting verbal descriptions, it will be helpful to write the given before starting to solve the problem. Okay, wala na tayong problema dyan. Okay, nasabi na natin yan kanina. Now, also watch out for implicit givens. Ibig sabihin ng mga implicit givens, ito yung parang somewhat na may mga keywords. Okay? Wala siyang numerical value, pero meron siyang keywords o meron siyang equivalent value na hindi binigay sa problem. Kung gusto kanyang lituhin, gusto kanyang pasakitin ng ulo mo. Yan ang mga ibig sabihin yan. Ibig gaya nito. The object starts from rest. Okay? Pero, in mathematical sense, ang ibig sabihin pala nun na ang iyong initial velocity, 0. Pero, tinago siya sa pangalang the object starts from rest. Nako, kailangan mo bantayan yan. Okay? O for example, terms like whole day. Pag whole day, wala namang given na time kasi nakalagay whole day. Ibig sabihin agad nun, 24 hours. Ibig sabihin agad ng whole day, 86,400 seconds. Okay? Mga keywords lang ito na walang number pero may kahulugan at yan ang kailangan mong hanapin. Okay? And finally, make sure that the units are the same. Okay? For example, ng mga kapatid, meron tayo ditong kilometer per hour, na given. Tapos, habang binabasa mo yung problem, nakakita ka ng unit na second. Itong tanong ko sa iyo. Ano ulit ang mga ingredients natin? 'Di ba? We have we have distance, we have velocity, we have acceleration, and we have time. No? Time, isa sa mga ingredients natin 'yan. Ngayon, kung oobserbahan natin itong dalawang ito. 'Di ba itong dalawa na ito ay time, no? 'Di ba mga time 'yan na units. Okay? Ngayon, kung makikita mo na yung dalawang time units na ito hindi magkamuka, kailangan mo pa siyang i-convert. Yun lang ang masakit dito na katotohanan. Okay? Okay lang sana kung, for example, okay lang sana kung ang nakalagay dyan, hour.
walang problema. Wala tayong kailangang pag-usapan dyan. Okay. Pero, ang nakalagay kasi sa problem, no, na nakita mo, second. Meaning, you still need to convert that one. Okay? Kaya ka sad face. Kasi, kailangan mo muna i-convert lahat ng yan para ma-proceed mo yung problem. At isa pa yan sa mga, isa pa yan sa mga downfall ng mga nagsasagot, ayaw mag-convert kahit alam na kailangan. No? Alam mo yung ganun yung parang, kailangan mo mag-convert, sabi ng isip mo, sabi ng puso mo, kailangan ko tong i-convert. Pero ang kamay mo, iba ang ginawa. Tinuloy pa rin ang pagsusolve kahit alam na mali. Ayun. Perfect circle, no? Sa exam. O zero. Kasi perfect circle. Okay? So, ngayon, ibig sabihin, kailangan talaga, you need to tweak or you need to adjust the units into uniform units or mga units na magkakamuka. Para hindi ka magka-problema. Ayaw natin ng problema. O, sige. Solve na tayo. Example number 1. A car in a highway uniformly accelerates from rest. O, yan na. May mga keyword na. To reach a maximum velocity of 60 kilometers per hour in 10 seconds. Calculate for the acceleration. O, identify the given muna. O, anong given? Meron tayong time. Ano pa? Meron tayong final, no, na velocity. Ano pa meron natin? Meron din tayong initial velocity. O, fill in the blanks. Magkano ang time? 10 seconds. Magkano ang final velocity? Okay, 60 kilometers per hour. Magkano ang initial velocity? Wala siyang numerical number, pero alam natin na siya yun from rest, no? So, ibig sabihin, this is 0 kilometers per hour. O, kakasabi ko lang na kapag ang mga units ay magkakaiba, gagawa tayo ng makabagbag damdamin na conversion later. Pero later pa yun. Okay? So, ang sabi dito, identify lang muna the given. Mamaya mo na siguro pasakit yung ulo mo. Mamaya na. Sige. So, tingnan natin kung yan ang tamang given. I'll just scroll it up. Okay, tama. Okay, correct, and correct. Tatlo. Oy ha, kayong mga nanonood dyan, kailangan sabayan nyo ito. Mag-solve kayo, wag nyo tong gawing Netflix. Okay? Magsulat kayo dyan, maghanap kayo ng papel at ballpen, lapis, kung ano mang notebook yan. You try to solve or you try to follow what we are doing here, okay? Para lahat tayo ay makasabay. Okay, now let's proceed. Next. What is being asked? Ano ang itinatanong dito? Ano nga ba tinatanong dito mga kapatid? Of course, kita naman kung ano tinatanong. Ano ba naman yan? Calculate for the, for the wow. Hindi, calculate for the acceleration. O, hindi ibig sabihin, ang unknown po natin ay ang acceleration. Very easy, no? Kitang-kita naman. Calculate with the acceleration. Unknown A. Next. Identify the formula. Baka kasi pag in-scroll ko makita nyo. Okay. Again, tignan lang natin yung given natin. Di ba meron tayong VF? No? Di ba meron tayong VI? Meron tayong time. At meron tayong ano pa ba? Yung hinahanap, ano pa ba? Rest. Ito, tsaka hinahanap natin, acceleration. Okay? A. Okay. So, makikita nyo, ito yung mga formula. Meron tayo VF, VIT, tsaka A. Again, kapag mamimili ka ng perfect formula dito sa kinematic equation, hanapin mo yung sasakto sa apat na ito. Huwag ka maghahanap ng formula na merong dagdag. Huwag ka rin maghanap ng formula na merong bawas. Okay? O ngayon, sige. Kunwari lang ha. Kunwari hindi nyo to nakikita. Okay? Kunwari, hindi ko siya nakita. Hindi ko na-catch up kung ano yung nandun. Kunwari lang. Okay? Again, we will try to select a formula that will
match yung ating mga kailangan. We have Formula 1, Formula 2, Formula 3, and Formula 4. Ano sa apat na formula ang merong VF, VI, T, tsaka A? Formula number? Ba't may nagsasagot ng hindi tama? O isa pa, formula number? Sure ka ba sa sinasabi mo? Kasi parang iba naririnig ko. O final na. Kumalma, isipin ang sagot. Okay? Ano? Formula number? May iba pa rin na iba ang sinasagot ha. Pero dapat ang answer mo dito ay formula number 1. Okay? Kasi meron siyang VF, may VI, may T, tsaka may A. Okay? Sir, gusto ko yung formula 2. Ay, gusto mo formula 2? Gusto mo rin sigurong bumagsak. Okay? Kasi nga, we will not use formula 2 kasi wala naman tayong distance. Okay? Kung may distance sa problem, gamitin mo yung 2. Eh wala nga, 'di ba? Huwag mong gamitin. Gamitin mo yung formula na meron lang. Okay? So that's why Formula 1 is the most perfect formula for this. Tsaka, guys, ano ba naman nakasulat na? Oh, tinakpan ko na nga lang. Okay? So, Formula 1 is the best formula to use. Next tayo. Iano na natin, sagutan na natin. Sabi dito, make sure that all units are the same. Sige, hindi ko muna i-scroll kasi nandun yung answer. Pero, lalagay ko muna siya dito. Okay, let's use the formula. Ito nasa taas. Siguro, kaya ko naman dito isulat, no? VF equals VI plus, mali. Plus A times T. Okay. Now, ilagay lang natin yung mga numbers na meron tayo. Ano ang VF? Magkano? Final. 60. No? Kilometers per hour. Magkano ang VI? 0. Magkano ang acceleration? Hindi natin alam. Ibahin natin ang ink niya. Hindi natin alam kasi yan ang nawawala. Okay? Yan. And ang ating time. Kasi dun daw siya ita-times. Okay? Now, meron na pala tayong value para sa time. Magkano time natin? 10 seconds. Okay. Gaya na sinabi ko kanina, kapag nakakita ka ng mga ganito, yung ingredients, hindi same ang kanilang unit, you need to convert. Yan ang problema ngayon. Okay? So, paano natin yan i-convert? Sige. Sulatan ko lang dito, ha. Lagyan ko lang ng label. Need or needs conversion. Okay? So, kailangan siya ng conversions. I-zoom ko lang ng konti. Okay. Paano ngayon natin to i-convert? Lagay ko lang dito siguro sa gilid, ha. Actually, medyo liliit na yung sulat ko. Pero at least, makuha natin kung paano. Sige. Ngayon, paano ito i-convert? Lagay mo lang dito 60 kilometers per hour. Okay. Pag sinabi nating per hour, kailangan kasi may number din dito. May number dito sa tabi niya. Okay? Ilang oras ba ang tinutukoy dyan pag sinabing per hour? Ilang oras? Ilan? Final na ilan? Correct, isa lang. Okay? So, para hindi ka malito, lagyan mo dito ng 1. Yan. 60 kilometers per 1 hour. Okay? Ngayon, kailangan lang nating mag-convert. Okay? Sige. I-convert natin to kilometer na ito into seconds. Kilometer into meter pala, At itong hour na to, i-convert natin into seconds. Okay? Kasi nakapartner niyan Yung kilometer per hour, ang kanyang counterpart ay meter per second. Okay? So, kaya kailangan nating i-solve yung buo na meter per second. Ngayon, sir, paano po natin yan mako-convert? Ano po ang conversion factor niyan? Kilometer to meter, anong ginagawa? Kilometer to meter times 1,000. Okay? Ang hour, para maging second, anong ginagawa?
ang hour para maging second. O hour to minute muna times 60. That's hour to minute. Seconds pa. Another times 60. Okay? Or times 3,600. Okay? Sir, paano po nakuha yung 3,600? Hour to minute times 60. Minute to second, another times 60. Okay? 60 times 60, 3,600. No? Kumbaga parang ginawa lang natin yung times 60 ng dalawang ulit. Okay? So, kaya ganun ang kanyang nangyari or ganun ang nangyari sa kanya. Okay? 60 times 60. Ngayon, isolve na natin. Okay. Now, solving it, sige, 60 times 1,000, it will give you magkano? Uy, kadali nito. Magkano? 60,000. Okay? O, dito naman sa kababa, sa kabila. O, magkano ang 1 times 3,600? O, 3,600 pa rin. Di ba may calculator ka dyan? Ilabas mo. Hindi pwede ditong manual. Di pwede ditong hula-hula lang sa solving. Mag-calculator ka. O, ilabas mo ang iyong calculator. Sige, hintayin kita. Asan yung calculator? Ba't ang tagal? O, ayan. Sige, o, isolve mo na. Magkano ang 60,000 divided by 3,600? Sagot, magkano? 16 point, magkano? 60, 16.66. Pero, for the justification na ating slide, no, ni-round up siya. So, 16.67. O, ano na ang unit nito? Kita nyo naman, di ba kanina, ang kanyang unit, dapat ito ay meter per second. Nakuha? Thumbs up nga kung nakuha. Thumbs up ka. O, yung iba ayaw mag-thumbs up. Tinatamad na. O, thumbs up ka kung nakuha mo ito. Pumalakpak ka. Maging proud ka sa sarili mo. Okay? Kasi nakuha mo na yung step 1. Okay? Wala pa dito yung mga susunod na step. Conversion pa lang ito. Sige. Ngayon, itong 16.67 meters per second, ito na yung isasalpak natin sa totoong formula. No? Medyo nagiging challenging ang mga bagay. Okay. Isalpak natin to ngayon siya. Now, let's just transform this formula. Ulit lang tayo ha. VF equals VI plus acceleration times time. Magkano yung bago nating VF? Magkano? 16 point, magkano? 67. Yung VI natin is still at 0. Magkano acceleration? Hindi natin alam. Magkano yung time? 10 seconds. Okay? Ibig sabihin, okay na. Ay, sorry, hindi ko na ilagay ang ano niya ha. Hindi ko na ilagay ang unit. Para hindi kayo malito. Yan, i-move lang natin. Lagyan natin siya ngayon ng meter per second. Ayan. Sige, now isolve na natin. Ngayon, of course, dahil 0 naman ito, cancel na lang to. Ngayon, may natira tayong tawag dito, yung acceleration na variable, 10 seconds, tsaka 16.67. Kailangan natin yung kanyang acceleration. Paano matatanggal tong acceleration na katabi ng 10? Based on algebra, anong gagawin? All we need to do is to cancel out this 10. Okay? Pag kinancel mo dito yung 10, magka-cancel ka din dito ng 10. May calcu ka, diba? Isolve mo na. 16.67 divided by 10. Sige. Sagot. Magkano ang sagot? Lakasan mo naman ng konti. Sige. Magkano ang sagot? 1.667, right? Ang nakalagay sa calcu nyo. But for the sake of this slide, okay, dahil siya naka-round up, let's have it at 1.67. Now, ang kanyang unit ay, since ito ay acceleration, meter per second squared. Nakuha? Tama ba sagot nyo?
O nagpataka lang kayo? Okay? So your answer should be 1.67 meters per second square. Nakuha ba? Kung nakuha mo yan, palakpakan mo ulit ang iyong sarili. Kasi nakatama ka eh. You know? So, yan ang medyo, yan ang reward mo. Dahil nakatama ka. Okay? So, sige. Ngayon, ituloy na natin at tingnan natin kung tama ang iyong isinagot. Okay? So, sige, i-scroll down ko lang. Let's see kung tama yan. Nasaan yun, ha? Ayun, okay. Nasa kabilang slide pa pala. Okay? So, sige. I-pull up lang natin, ha? So, kung makikita ninyo, isagot natin, no? 1.67. O, ang pinaka-answer, ayun, no? Nasa kabilang slide na. Yun. Diba? So, tama tayo all this time, no? 1.67, ayun, no? Meter per second. Ayun, ayun, 1.67 meter per second squared. Ito din, no? 1.67 meter per second squared. Okay? So, yan. Very good, very good, very good. O, next tayo. Oy, group activity na. Agad. O, diba? Sige. Dahil nandyan ka lang sa iyong kwarto ngayon or kung saan ka man nanonood ng ating video. Okay? I'll let you try, no, itong mga problems na meron tayo. Okay? So, i-try mo ito and then probably you can just pause, no, itong ating video so you can try and then afterwards, no, magsasagot ako ng isa. Para yung iba, kayo naman. Kayo talaga. Okay? O, sige. Ngayon, for the answers ng mga next na sasagutan ninyo, o pag nagkita-kita na lang ulit tayo in face-to-face, saka natin sagutan. Okay? So, sige. Tingnan natin dito sa ating group activity. Isa lang ang aking sagutan, ha? O, eto. A bus initially at rest uniformly accelerated from the toll plaza to 60 kilometers per hour in 20 seconds. Calculate the rate it changes its velocity. Okay. Now, mukhang vague yung tanong. Okay? Kasi, calculate daw, pero kakaiba na yung mga words na ginamit. Okay? Pero, kung nakikinig ka, nare-retain ng information sa utak mo, alam mo kung ano ibig sabihin ng change in velocity. Ano ulit ang meaning ng change in velocity? We call this one acceleration. So, yan ang ating hahanapin ngayong araw. Okay? Now, step 1, identify the given. Dito ko na lang isulat, ha, sa taas niya. Ano identify the given natin? Of course, we have the V initial. We have the V final. We have the time, probably. At yung hinahanap natin kanina na acceleration. Tingnan lang natin mga values. We have here, wala na naman tayong initial. Okay? Kasi nakalagay at rest. Meaning our VI is 0. No? 0 kilometers per hour. Ang ating VF, 60. 60 kilometers per hour. Ating time, 20 seconds. At ating acceleration ay unknown. Di natin alam. Step 2 tayo. What is being asked? Ang being asked sa step 2 ay ang ating acceleration. Okay? Step 3, identify the formula. May VI, may VF, may T, at may A. Yan lang pong ingredient na hinahanap natin na apat. Ngayon, kung babalikan natin yung mga formula natin, asan yan? Eto. Ano dyan sa apat ang makakasunod doon sa kondisyon na may VF, may VI, may A, tsaka T? Anong formula number? 1, 2, 3, or 4? Formula number? Ulit, formula number? Last na, formula number? Yes, formula number 1. Okay? So, sige. Ayan ang gamitin natin. Kayo nagsabi niyan, o gamitin lang natin.
Identify the formula. So, VF, lagay ko lang dito, equals VI, ano? Plus, ano nga yun? 80. Yan. Okay. So, yan na ating formulang gagamitin. Nilitan ko lang yung sulat kasi medyo hindi na siya kasya. O, substitute the given to the formula. Make sure that all units are the same. O, step 4 tayo. Step 4. Step 4. Okay. Again, para sa ating step 4, ilatag mo muna ang formula na meron. VF equals VI plus A times T. Sige, go. Ilatag mo na. Ano ang ating VF? Magkano final? We have, magkano ba? Kalimutan ko na rin. We have here 60. No? 60 kilometers per hour. Kaya ba itong manipisan? Medyo nakakapalan ako sa kanya. Ayan. 60 kilometers per hour. Yan, there you go. Equals, magkano ating VI? Rest daw ano? So, 0 kilometers per hour. Plus sign. Magkano ating unknown? Wala. So, wala tayo. Ay, magkano ating unknown? Wala. Magkano ating acceleration? Wala. So, unknown siya. And finally, magkano ating time? Ang alam ko, 20 ata. 20 seconds. Correct. Ito na naman ang problema natin, mga kapatid, no? Seconds, tapos hour yung iba. Okay? So, with that, we need to convert. Sige. Ang conversion dito na lang siguro sa gilid. Ayan. Conversion. Okay? O, paano ulit i-convert ito? 60 kilometer per 1 hour. Okay? Now, gagawin mo dito, times. Magkano ulit pag gagawin mo ng meter? 1,000. Okay? Yung ano naman, ano to? Kilometer to meter. Ito naman, hour to second. O saan na times? Kita nyo na yun kanina. 3,600. Sige. Magkano ang 60 times 1,000? Of course, 60,000. Ano? 60K. Magkano naman ang 1 times 3,600? O 3,600. May calcio ka. I-solve mo. Huwag kang manood lang. Okay? O, ganun pa rin. 16.67. Pero ngayon, hindi na siya kilometer per hour. Dahil nagbagong anyo na siya, ito na ay meter per second na. Okay? So, lagi ko lang dito ha. Meter ito. Tapos ito naman, second. Yan. Okay? 16.67 meters per second. Okay, ngayon, gamitin na natin ito. No? Gamitin na natin yan as our main final velocity. Okay? So, lagay ko lang dito ha. Step 4. Okay. After conversion. Okay? So, after conversion, ano na nangyari? Okay, ito na. 16. Yan ako lang ha. Iusog ko lang. 16.67 meter per second equals 0. 0 is still 0. Ano mangyayari dyan? Plus, acceleration na A, and then 20 seconds. Kung makikita ninyo, second, second, second. Okay na siya. Ano? Sige. That's your step 4. Okay na yan. Ngayon, dumako naman tayo sa step 5. Step 5 na tayo. Kasya pa ba? Kasya yan. Step 5. Ano ba step 5? Simplify and solve. Sige, solve na natin. Kayang-kaya nyo na ito. Pero sige, solve lang natin para mag-guide tayong lahat. I-rewrite ko lang ha. 16.67. Wait lang. Nipisan ko lang konti. Yan. 16.67 meters per second equals, actually itong 0, pwede naman itong makancel. So, wag ko na lang siyang ilagay. Ano? Kasi canceled out naman na.
o A times 20 seconds. Okay? Ngayon, ano ulit gagawin para matanggal yung 20 na katabi niya? Divide both sides, no? Sa 20, no? Para matanggal. O dito din 20. Okay? O may calcu ka. Sagutan mo. 16.67 divided by magkano? 20. Oh, magkano ang sagot? 0.80 ano? 3. Okay? Now, anong unit? Meter per second squared. Okay? So, yan ang iyong sagot dapat sa number 1. Ang tanong, nakuha ba? Same ba ang answer sa'yo? O kung same ang answer sa'yo na 0.83 meter per second squared, ibig sabihin nun, tama ang iyong ginagawa. Okay? Ay, wait lang ha. Para maging accurate talaga siya. Dito kasi yan dapat. Yeah. Okay? So, kung nakuha mo ay 0.83 meter per second squared, you are in the right track. No? Track ha, hindi truck. Track. Ibig sabihin na sa tamang landas ka, kapatid. Okay? Ibig sabihin din nun, nasusundan mo ang ating topic for today. Oh, yung mga susunod, ikaw naman ang mag-solve, syempre. Pero yung answer, bigay ko na lang next time. Ano? Oh, sige. O, tingnan natin. You just pause the video at ikaw naman ang magsagot. O, yan. Sige. O, pause mo lang. Dapat sagutan nyo talaga ito kasi pagdating sa exam, hindi po lecture ang nandun. Magsasagot ka mag-isa. So, that's why practice, practice, practice. Practice lagi ang solusyon sa challenging na mga math problems. Okay? Hindi po like secret supplement, hindi po parang parang uminom ka ng ganito or gawin mo ito. No, practice. Yan lang talaga ang solusyon sa lahat ng mga problema pagdating sa mathematics. Okay? O, na-post nyo na siguro. O, dito naman tayo sa next one. Sige. Pause. Sagutan. Basahin mabuti ang problem. Okay? Para hindi ka malito. O, feeling ko na-pause mo naman na. Okay? So, sige. Okay? Again, the answers will just be revealed, no? Pag nagkita-kita na ulit tayo. O, sige, let's just sum it up. Tingnan natin. Uniform acceleration means that the range or the rate of velocity is constant or does not change. Ibig sabihin po, kapag may bagay na nag-accelerate, laging mayroong movement. Ano? Yan. Okay? And converting a verbal description of a motion to a mathematical equation is the elementary step or the primary step or the very first step in solving problems. Okay, so ibig sabihin, yung mga words na nakalagay sa problem, we just need to convert them into numerical units. Okay? So magagawa natin yun by just laying down all of our given and trying to convert what needs to be converted. Okay? So, sige. Okay? I believe na dito muna nagtatapos ang ating discussion for today. I hope na meron tayo or meron kayong nakuha dito sa ating discussion about kinematic equations. Okay? I'll just keep you posted if meron tayong mga susunod na videos about dito sa ating General Physics 1. Pero hanggang dito lang muna tayo. Okay? So with that, goodbye and God bless. I'll see you around and keep on practicing your physics equations. Para pagdating sa exam, very easy na lang. Okay? So sige. Bye muna for now and see you on the next one.